Nagsimula ang palabas kay Haruka na binuksan ang kanyang locker at sa loob hindi nito makita ang kanyang sapatos at doon ng binatang si Iba ay nagtanong sa kanya kung bakit hindi pa ito umuwi. Tumugon si Haruka na may hinihintay ito at pagkatapos nagsimulang umuwi si Haruka na suot lamang ang kanyang sapatos pang eskwela. At sa daan ilang babae ang pinigilan siya at doon nakita natin na sila ang may hawak ng sapatos ni Haruka. At upang guluhin siya itinapon nila ang sapatos sa isang hukay at nang kunin ni Haruka ang sapatos na dulas ito at nahulog. Pagkatapos ay kinuha ng mga babae ang kanyang gamit mula sa kanyang bag at inihagis ito sa kanya at pinunit din nila ang kanyang libro. Pagkatapos ay sinabi ng isang dalaga na ginagawa nila ang lahat ng ito dahil inihiwalay ni Haruka ang batang si Iba mula sa kanilang kaibigan na si Teiko na nakatayo din sa lugar. At doon ang binatang si Kuga ay dumating kasama ng kanyang mga kaibigan at sumama ang mga dalaga sa kanya at inihatid pauwi. Kinuha ni Haruka ang kanyang mga gamit at nagawang makauwi at nang makita siya ng kanyang nakakabatang kapatid sa ganitong kondisyon nagsimula itong umiyak para sa kanyang ate. Niyakap siya ni Haruka at sinabi na huwag itong umiyak at niyakap din ito ng kanilang magulang. At sa sumunod na araw ang ama ni Haruka ay nagtungo sa paaralan para magsampa ng reklamo. Kinausap nito ang guro ni Haruka ngunit ang guro na si Minami ay isa ring duwag na guro. Ayaw nitong mapasama sa gulo sa mga estudyante kaya sinabi nito sa ama ni Haruka na ang paaralan ay magsasara na ngayong taon at hinikayat ito na hayaan na lamang. At sa sumunod na eksena bumalik si Haruka sa kanyang klase at ang tatlong kaibigan ni Teiko isinira ang lamesa ni Haruka at nagsulat na pumunta ito sa ibang lugar at mamatay. At sa kaparehong oras habang pabalik ang ama ni Haruka si Kuga kasama ang mga kaibigan nito ay sinipa ito pababa ng hagdan at naglagay ng matatalim na bagay ang binata sa kanyang sapatos kung saan nasugatan ang ama ni Haruka. At matapos na patambahin tumakbo si Kuga ng tumatawa kasama ang kanyang mga kaibigan. At sa panahon ng klase naglagay sila ng patay na uwak sa loob ng lamesa ni Haruka at nagsimulang sabihin sa kanilang guro ang tungkol dito. Ngunit si Minami ay walang pakialam at patuloy nitong pinuno ang pisara nang hindi humihinto. At sa mga sandaling yun tumayo si Aiba para kay Haruka at sinabi kay Teiko na siya ang may pakana ng mga ito at dapat niya itong pigilan. Tumugon si Kuga na hindi ito ginawa ni Teiko dahil siya ang gumawa. Isang laban ang malapit nang magsimula sa pagitan nila ngunit simpleng umatras si Kuga at umupo sa kanyang lamesa. At pagkatapos ng makauwi si Haruka nakita nito ang kanyang ama na lubhang nasugatan ang kanyang likod dahil sa pagkakahulog nito. Sinabi ng kanyang ina na isang estudyante ang nagtulak sa kanya sa hagdan at sa kaibuturan alam na ni Haruka kung sino ang gumawa nito. Sinabi ng ama ni Haruka na huwag na pumasok sa paaralan sa susunod na araw at pinagbawalan din siya ng kanyang ina na pumasok sa paaralan hanggang sa graduation. At sa sumunod na eksena makalipas ang ilang araw sinabi ni Shoko sa kanilang lolo sa telepono na si Haruka ay may lagnat kaya naman hindi ito pumapasok ng paaralan ng ilang araw. At katulad ng dati sinuri ng ina ni Haruka ang kanyang temperatura at sinabing hindi pa rin ito lubhang magaling kaya hindi dapat ito pumasok sa paaralan. Gayunpaman sa katunayan si Haruka ay ganap na maayos at masaya ito nang makita niya ang kanyang nakakabatang kapatid. Samantala si Teiko at ang kanyang kaibigan ay sinisira ang lamesa ni Haruka at labis din silang nababagot dahil hindi ito pumapasok ng ilang araw. Kaya sinabi nila sa isang dalaga na si Rumi na magtungo sa bahay ni Haruka at kumbinsihin ito na bumalik sa paaralan at kung mabibigo ito na gawin yun binalaan nila ito na siya ang kanilang magiging target. At sa sumunod na umaga nagtungo si Rumi sa bahay ni Haruka para makita siya at nagtanong si Rumi kay Haruka kung kamusta na ito. Sinabi ni Rumi na maganda pakinggan ang kanta at nag-iisip si Haruka kung ipapahiram ba nito ang CD. At habang kinukuha ni Haruka ang CD sinubukan ni Rumi na palihim siyang kunan ng litrato upang mapakita niya sa mga babae bilang patunay. Ngunit pinigilan siya ni Haruka sa tamang oras pagkatapos ay sinabi ni Rumi na alam nitong si Haruka ay wala naman talagang sakit at hiniling na bumalik na ito sa paaralan. Pinaliwanag nito na kung hindi babalik si Haruka sa paaralan ang mga babaeng yun ay magiging target siya sa halip ngunit sinabi ni Haruka na hindi na ito babalik ng paaralan. At sa sumunod na umaga ang tatlong kaibigan ni Teiko ay ikinulong si Rumi sa loob ng isang locker. Pinakita ni Rumi sa kanila ang CD at sinabi na talagang nagtungo ito sa bahay nila. Gayunpaman ang tatlong babae ay hindi naniniwala sa kanya at nagpasya sila na mula sa araw na yun si Rumi na ang bago nilang target. Si Teiko ay naroon ngunit kagaya ng dati siya ay walang ginagawa at tahimik lamang na pinapanood ang lahat. At sa kaparehong oras itinago ni Teiko ang CD sa kanyang sarili. At samantala si Haruka ay nasa labas kasama si Shoko at nakasalubong nila si Iba na kumukuha ng litrato ng mga kalikasan. Pinakilala ni Haruka si Iba kay Shoko at doon kumuha si Iba ng litrato ng magkapatid. At balik sa paaralan si Rumi na ang naging target ng mga bully at sinimulan ni Teiko na gupitin ang buhok ni Rumi sa harapan ng lahat at ang lahat ay tumatawa habang nanunood.
Ngunit ang kakaibang bagay ay tila hindi apektado si Rumi sa mga ginagawa sa kanya. At matapos nagupitin ang kanyang buhok nagtanong si Teiko sa kanya kung ano pakiramdam nito at tumugon si Rumi na mas maayos at magaan ang pakiramdam nito ngayon. At doon ang isa sa mga babae ay sinabing dapat ibalik ni Rumi si Haruka sa paaralan kahit anong mangyari at sinabi ni Rumi na kinasusuklaman nito si Haruka at nais na patayin siya. At samantala si Eba at Haruka ay naging matalik na magkaibigan habang lumabas sila ng magkasama at bago umalis binigay ni Shoko kay Haruka ang isang locket at sinabing ginawa niya ito sa paaralan. At pagkatapos si Haruka at Eba ay nagsimulang maglakad sa nayon at nagtungo sila sa isang ilog kung saan aksidenteng nagdikit ang kanilang kamay. At pagkatapos binisita nila ang maraming lugar at kalaunan magkasama silang umuwi sa gabi. At sa kanilang daan nakita nila ang dalawa sa kaibigan ni Teiko na mukhang labis ang takot at natataranta. At sa oras na makita nila si Haruka, itinago nila ang kanilang mukha at tumakbo pagkatapos ay napansin ni Haruka na ang kanilang bahay ay tila nasusunog. Tumakbo ito patungo sa kanilang bahay at nakita na ang kanilang buong bahay ay nasusunog. Ang kanyang mga magulang at ang kapatid nitong si Shoko ay nakulong sa loob ng nasusunog na bahay. Sinubukan ni Haruka na tumakbo sa loob upang iligtas sila ngunit pinigilan siya ng karamihan at doon dumating ang ambulansya at bumbero sa eksena. Mabilis na nagmadali si Eba sa bahay upang suriin at iligtas ang isang tao at pagkaraan ng sandali lumabas si Eba dala si Shoko sa kanyang bisig. Ang buong katawan ni Shoko ay lubhang nasunog ngunit humihinga pa rin ang bata at mabilis itong dinala sa ospital. At nang makita ang lahat si Haruka ay walang magawa kundi ang sumigaw lamang at umiyak. At pagkaraan ng sandali ang mga magulang ni Haruka ay namatay matapos na masunog sa apoy at ang kanyang lolo ay dumating upang suportahan siya. At sa kaparehong oras si Shoko ay tinakbo sa ospital at ang kanyang buong katawan ay napupuno ng benda at kritikal pa rin ang kanyang kondisyon. At dahil sa pangyayari na ito ang lolo ni Haruka ay nagsimulang mamuhay kasama siya. At sa sumunod na araw habang paalis si Teiko patungo sa paaralan sinabi ng kanyang ina na ang babaeng nasunugan ng bahay ay kaklase niya at dapat nitong puntahan si Haruka at suportahan ito kung saan pumayag si Teiko at umalis. At sa ibang lugar si Kuga at ang mga kaibigan nito at tatlong kaibigan ni Teiko ay magkakasamang nakaupo na natatakot at natataranta. Sinabi ng isang babae na lahat sila ay mahuhuli ngayon at kasama din nila si Rumi sa lugar at mukhang hindi ito natatakot. At kalaunan sa klase tahimik na nakaupo si Teiko sa kanyang lamesa at nang lumapit si Rumi at sinabing hindi dapat ito umuwi sa araw na yun at sinabi na nagsaya sila at nagsimula itong tumawa. Ang kanilang guro na si Minami ay kinausap si Rumi at pinayuhan na lumayo ito sa mga bully. Samantala ang dalawang kaibigan ni Kuga ay namamaril ng mga uwak gamit ang baril at isang pana. Ginagawa nila ito dahil ang nayon nila ay napakaliit at walang mga uri ng libangan tulad ng club o mga game center at ang pambubuli sa paaralan ay ginagawa nila para lamang sa kasiyahan. At sa ibang lugar ang dalawang kaibigan ni Teiko ay labis natatakot at tiyak na sila ay mahuhuli. At sa bahay si Rumi ay tahimik na nakaupo at gumuguhit ng sketch ni Teiko at gumawa ito ng maraming sketch at sa katotohanan palihim itong may gusto kay Teiko at nais niya maging matalik na kaibigan. Sa maliit na bayan na ito nagsimulang bumagsak ang yelo at sa sumunod na araw ang buong nayon ay nabalot ng nyebe. At sa araw na yun sa paaralan ang lahat ay nagulat nang si Haruka ay muling bumalik sa paaralan. Lumapit si Eba sa kanya at sinabi kay Haruka na hindi nito kailangan pilitin ang kanyang sarili na dumalo sa paaralan. Si Haruka ay lubog pa rin sa kalungkutan at pagkabigla at hindi rin ito makapagsalita ng maayos. Lumapit si Tachibana kay Haruka at kasama ang dalawang babae habang dinala nila si Haruka sa kaparehong hukay. At matapos na patayin ng mga magulang ni Haruka hindi pa rin kontento si Tachibana at nagsimula nitong apihin ulit si Haruka at itinulak ito sa hukay. Pagkatapos ay bumaba si Tachibana sa hukay at tinawag ang dalawang babae na sumunod sa kanya. Inilabas nito ang isang kutsilyo at sinabi na isip din nito na mamatay siya ngunit nang makita nito na nasusunog ang ina ni Haruka napagtanto nito kung gaano kasakit ang kamatayan. At doon hinawakan nito si Haruka at sinabi na ngayon ay mamamatay din si Haruka. Ngunit pinulot ni Haruka ang isang pako sa sahig at isinaksak ito sa mata ni Tachibana. At nang makita ito ang dalawa pang babae ay nataranta at sumigaw pagkatapos ay kinuha ni Haruka ang isang patpat na nasa malapit at nagsimulang hampasin si Tachibana gamit ito. Patuloy niya itong hinampes hanggang sa mamatay si Tachibana at pagkatapos nito kinuha ni Haruka ang kutsilyo at lumapit sa dalawang babae. Nagsimula silang sumigaw sa labis na takot ngunit walang sino man ang nakakarinig sa kanila sa lugar na yun. Ang isa sa babae ay nagmakaawa na tumigil siya at sinabing wala itong ginawa at ang tunay na salarin ay si Kuga ngunit hindi tumigil si Haruka at tinapos din niya ang dalawa. At sa sumunod na araw sa paaralan nalaman ng lahat na si Tachibana at ang dalawa pang babae ay nawawala at pinagpalagay ng iba na silang tatlo ay sabay-sabay na tumakas at iniwan ng nayon.
At sa oras na yun isang sasakyan ng pulis ang dumating sa paaralan at ang lahat ay nagsimulang magtinginan dahil ang mga tao sa maliit na nayon na ito ay bihira itong makita. Si Kuga at ang kanyang mga kaibigan ay natakot at napansin ni Eva ang kanilang takot. Mabilis na iniwan ni Kuga ang paaralan ngunit sa daan nakasalubong nito si Haruka habang itinulak niya ito at nagtanong kung ano ang ginagawa nito sa lugar. Ngunit ang hindi nito alam na si Haruka ay sinaksak na siya at muli siyang inatake nito at naiwan sa kanya na labis na sugatan at nagsimula itong gumapang sa sahig. Sinundan siya ni Haruka hanggang sa dulo at nahulog si Kuga mula sa itaas na ikinamatay niya. At sa sumunod na nagtungo si Eva sa bahay ni Haruka upang makita siya at hindi pa ito bumabangon habang nakipag-usap ang kanyang lolo kay Eva at sinabi na pagkatapos ng graduation isasama nito si Haruka at Shoko sa Tokyo. At kasabay nito si Rumi ay kasama ang kanyang ina pagkatapos ay nakatanggap ito ng tawag mula sa kaibigan ni Kuga at sinabi nila kay Rumi na ang tatlong kaibigan ni Teiko ay nawawala pati na rin si Kuga. Sinabi nila na baka si Haruka ang nasa likod ng lahat ng ito at maaaring siya na ang susunod na target at sinabi nila na papatayin nila si Haruka kinabukasan. Inanyayahan nila si Rumi na sumali sa kanila at hindi makapaniwala si Rumi sa lahat ng ito. At sa sumunod na araw lumabas si Haruka ng mag-isa at samantala ang dalawang kaibigan ni Kuga ay palihim na sinundan siya. At nang tumigil si Haruka sa daan para tumingin ng bulaklak ang isa sa lalaki ay inatake siya gamit ang pana ngunit hindi niya ito tinamaan at tumakbo si Haruka. At pagkatapos nito ang dalawang lalaki ay nagsimulang maghanap sa lugar dala ang baril at pana. At hindi nagtagal nakita ng matabang lalaki si Haruka kung saan pinatombi niya ito at sinabi na may pagnanasa ito sa kanya. Nagbanta ito gamit ang kanyang baril at sinimulan siyang halikan at sa mga sandaling yun kinuha ni Haruka ang pliers na nasa lapag at hiniwa ang kanyang ilong. At dahil sa labis na sakit na bitawan nito ang baril at sinubukan hawakan ang kanyang ilong at doon dumating ang isa pang lalaki at tumutok kay Haruka ngunit tinamaan nito ang kanyang kaibigan sa ulo. At sa panik nagsimula itong umatake sa kanyang kaibigan at sa kaguluhan ng laban ng matabang lalaki ay napatay. Pagkatapos ay inatake ni Haruka ang isang lalaki gamit ang gunting at pinatay din ito kalaunan. Samantala ang magulang ni Kuga ay nagtungo sa guro na si Minami at hiniling malaman kung nasaan ang anak nila. Nagsimula silang makipagtalo kay Minami at sa kabilang banda matapos na harapin ng ilang tao nakauwi si Haruka at nang makita ang kalagayan nito natakot ang kanyang lolo ngunit hindi ito nagtanong ng kahit na ano. At sa sumunod na araw dumating si Eva para makita si Haruka at silang dalawa ay lumabas ulit at narating ang kaparehong ilog kung saan sila nagpunta noon. Hindi na maitago ni Haruka ang sakit at naluha at umiiyak habang sumisigaw. Inaliw siya ni Eva at inamin nito ang kanyang nararamdaman kay Haruka at sinabing palagi niya itong proprotektahan at nagsimula nilang halikan ng isa't isa. At sa kabilang banda si Teiko ay nagsimulang makinig sa CD ni Haruka at sinabi ni Eva sa kanyang lola na pupunta ito ng Tokyo para sa karagdagang pag-aaral at doon natitira dahil may isang tao doon na kailangan din niyang protektahan. At sa gabing yun si Rumi ay nagtungo sa kaparehong hukay kung saan nakita nito ang tatlong katawan na natatabunan ng nyebe. At nang makita ito siya ay nagpanik at mabilis nitong tinawagan si Teiko ngunit hindi pinansin ng dalaga ang kanyang mga tawag. At mula kinabukasan hindi na lumabas ng kwarto si Rumi at nalaman natin sa araw na binubuli si Rumi sinabi nito na nais niyang patayin si Haruka. At nang marinig ito si Kuga at ang dalawang babae ay humakbang at kinutsa siya at sinabing huwag ito magsalita na parang baliw dahil hindi niya ito kayang gawin. At bilang tugon sinabi ni Rumi na magbubuhos ito ng kerosene sa buong bahay ni Haruka at susunugin ito ng buhay. Narinig ni Teiko ang lahat ng ito ngunit hindi niya ito tinutulan at sa kasalukuyan nakatanggap ulit si Teiko ng tawag ni Rumi habang umiiyak ito at sinabing malapit na siyang mamatay. Sinabi nito kay Teiko na pinatay ni Haruka ang kanilang mga kaibigan at pati na rin si Kuga at mga kaibigan nito. Hindi naniwala si Teiko sa kanya at sinabi nito na wala itong ginawa para patayin siya ni Haruka. Tumugon si Rumi sa kanya na siya ang may pakanan sa lahat ng ito at sinabi nito na kinasusuklaman niya si Haruka dahil hiniwalay nito si Eva mula sa kanya. Ngunit tumugon si Teiko na hindi nito naiintindihan ang lahat at sinabi nito na hindi niya gusto ang lalaking si Eva. Pagkatapos ay sinabi nito kay Rumi na magtungo sa isang lugar at magpakamatay habang ibinaba ang tawag. At dahil sa galit pinunit ni Rumi ang lahat ng sketch na ginuhit nito kay Teiko at ang eksena ay lumipat sa nakaraan. Si Rumi ay may dalang kerosene at muntik ng sunugin ang bahay ni Haruka habang si Kuga at ang tatlong kaibigan ni Teiko ay kasama niya na nasisiyahan. Kasama rin nila si Teiko sa araw na yun ngunit nababoring ito sa kanila kaya nagpa siya ito na umuwi. At sa kasalukuyan pinagsisihan ito ni Teiko at hinihiling na pinigilan nito si Rumi at ang iba pa sa araw na yun. At sa kaparehong araw umalis si Teiko upang ibalik ang CD ni Haruka at narating nito ang bahay ng dalaga at tumawag. Ngunit nang walang lumabas bumalik si Teiko dala ang CD at doon bumalik si Haruka mula sa ospital kasama ang kanyang lolo sakay ng bus.
At nang makita si Teiko, pinapasok ni Haruka ang kanyang lolo sa loob habang lumapit si Teiko sa kanya at ibinalik ang CD. Sinabi ni Haruka na ang pakikinig sa CD ay nagpapaalala ng mga lumang alaala. Sinabi ni Teiko na matagal na silang hindi nag-uusap ng ganun at silang dalawa ay nagsimulang mag-usap ng mainit na parang matalik na magkaibigan ulit. Pagkatapos ay inalala ni Haruka ang araw na unang dumating ito sa paaralan at sinabi na si Teiko ang unang tao na nakipag-usap sa kanya ng mabait. Ibinahagi ni Teiko ang kanyang nararamdaman kay Haruka noon at sinabi ni Haruka na si Teiko ay mabuting kaibigan sa kanya ngunit nasaktan pa rin niya ito nang lumayo sa Eva sa kanya. Tumugon si Teiko na hindi ito totoo at hindi naman talaga nito gusto si Eva. At pagkatapos na sabihin pinigilan ni Teiko ang kanyang sarili at hindi isiniwalat ang katotohanan. Pagkatapos ay nakita natin ang isang flashback kung saan si Teiko at Haruka ay masayang nag-uusap ng magkasama. Ngunit dumating si Eva at niyaya si Haruka at nagsimulang makipag-usap sa kanya. At nang makita ito naisip ni Teiko sa kanyang sarili na ang tanging hiling niya ay manatili si Haruka sa kanyang tabi. At sa kasalukuyan pagkatapos makipagkita kay Haruka nagsimulang umalis si Teiko at doon sinabi ni Haruka kay Teiko na mamuhay ito ng masaya. At nang marinig ito na pagtanto ni Teiko ang kanyang pagkakamali habang lumuhad ito sa harap ni Haruka at humiling ng kapatawaran. At kalaunan habang pauwi ng sawi inatake siya ni Rumi mula sa likuran upang saksakin siya ngunit nakaiwas si Teiko. Nagtanong ang dalaga kung bakit niya ginagawa ito habang kinuha nito ang kanyang sariling kutsilyo ngunit sinugitan siya ni Rumi sa binti. At pagkatapos nito naghagi si Rumi ng bato kay Teiko at natomba ito habang tumawa ito at naghanda para muling saksakin si Teiko ngunit mabilis siyang sinipa ni Teiko. Ang dalawa ay naglaban ulit habang tumakbo si Rumi kay Teiko para saksakin siya at sinugitan ni Teiko ang mukha ni Rumi gamit ang kutsilyo ngunit hindi huminto si Rumi at sinaksak nito si Teiko sa dibdib dahilan para bumagsak ito. At sa gabing yun tinawagan ni Eva si Haruka at sinabi nito na nakausap niya ang lolo ni Haruka. At dahil pupunta si Haruka sa Tokyo pagkatapos ng graduation sinabi nito na sasama siya ngunit sinabi ni Haruka na hindi ito posible. Nagtaka si Eva kung bakit at tumugon ng dalaga na kapag natunaw ang niebe ay maiintindihan niya ito. At sa mga puntong ito nakita natin na may dugo ang kamay ni Eva at tila para nasisiraan nito ng bait. Sinabi nito kay Haruka na sa huli pinili nito ang pamilya niya kaysa sa kanya at sa galit ay binasag nito ang kanyang telepono. Pagkatapos ay nagtungo ito sa kanyang lola na nahihirapan at nagtanong ito sa kanya kung pinatay ba nito ang kanyang ama sa kaparehong paraan at tumugon ito ng oo at sinabi na binubugbog ng kanyang ama ang ina nito araw-araw. Ngunit pagkatapos nito labis ng mahina ang kanyang ina kaya tinapos din niya ito. Humiling ng tawad si Eva sa kanyang lola sa pagpatay nito sa kanya at sinabi na sa tuwing magkakagusto ito sa isang tao hindi nito alam kung ano ang kanyang gagawin. At ngayon ay mas pinili ni Haruka ang kanyang pamilya kaysa sa kanya at sinabi ni Eva na bukas ay makikita nito ang lolo ni Haruka at plano niya rin itong patayin. Samantala si Rumi ay bumalik sa kanyang silid na puno ng dugo at nang makita ito hiniling ng kanyang ina na buksan nito ang pinto, ngunit nagbanta si Rumi gamit ang kutsilyo at sinabihan nito na umalis. Sinabi ng kanyang ina na kahit ano pa ang mangyari palagi itong mananatili sa kanyang tabi. At ngayon para iligtas ang kanyang sarili nagsimulang isipin ni Rumi na patayin si Haruka. At sa sumunod na araw ang mga magulang ng mga nawawalang bata ay nagtungo sa paaralan at sinabi na lahat sila ay nagmula sa isang klase at nawala pagkatapos ng klase. Sinisisi nila si Minami at inakusahan siya ng pagiging pabaya ngunit sa katunayan ang mga batang yun ay inaapi ang ibang estudyante pati na rin si Minami. Ang trauma nito sa nakaraan ay bumalik at hindi nito kayang harapin ang mga magulang at ang tingin ng mga magulang sa kanya ngayon ay isang bully. Nagsimulang masuka si Minami at dahil sa panik ay tumakbo ito. At sa kaparehong oras isang sasakyan ang nag-aalis ng niebe gamit ang mabigat na makina at si Minami ay natapilok dito na humantong sa kanyang kamatayan. At sa kaparehong oras nagtungo si Haruka sa ospital upang makita ang kanyang nakakabatang kapatid na si Shoko ngunit si Rumi ay nasa lugar na. Muling magbubuhos ng kerosene si Rumi kay Shoko sa pangalawang pagkakataon nang biglang lumitaw si Haruka sa kanyang likuran. Isang marahas na laban ang naganap sa pagitan nila habang hinawakan ni Haruka si Rumi sa leeg at nagsimulang sakalin siya. Ngunit sa mga sandaling yun ang kondisyon ni Shoko ay biglang mas lumalala. At sa pagsasamantala sa kaguluhan nagawa ni Rumi na makatakas kay Haruka. At samantala dumating din si Eva sa ospital upang makita si Haruka at doon isang nurse ang tumakbo patungo kay Haruka at sinabi na may masamang nangyari sa kanyang lolo. Nagmadali si Haruka upang makita ito at nakita na brutal itong sinaktan at mabilis itong dinala sa operating room at sa mga puntong ito nagsimulang maghinala si Haruka kay Eva. Nagmadali ito sa kanya at sinuri ang kanyang mga kamay na may bahid ng dugo at kumbinsadong si Haruka na si Eva ang may pananagutan sa lahat. Sinubukan ipaliwanag ni Eva na ang mga sugat ay matagal na at ginawa lamang nito ang lahat para kay Haruka.
Ngunit umatras si Haruka sa takot at hindi makapaniwala at doon muling lumitaw si Rumi at sinimulan nitong ipagtapat ang lahat kay Haruka. Pinaliwanag nito kung paano siya nagbuhos ng kerosene sa bahay nila Haruka at nang dumating ang ina ni Haruka, nagbuhos din ito ng kerosene sa kanya. Pagkatapos ay nagbanta si Kuga sa kanila gamit ang apoy, ngunit ang apoy ay mabilis na kumalat ng aksidente at ang lahat ay nawala sa kontrol. At matapos na sunugin ang bahay si Rumi at ang iba pa ay tumakas. At nang marinig ang lahat ito si Haruka ay napuno ng galit habang sumugod ito kay Rumi upang patayin siya, ngunit sinaksak siya ni Rumi ng kutsilyo sa kanyang tiyan. Nasaksihan ni Eva ang lahat at nagsimulang umatake kay Rumi nang walang awa hanggang sa mawalan nito ng buhay. Gayunpaman, kahit pa si Haruka ay lubhang nasugatan, nagawa pa rin itong tumayo at napansin nito ang litrato na nahulog sa bag ni Eva na isang larawan ng kanyang ama at ni Shoko. Inamin ni Eva na nang makita niya ang mga itong nasusunog ang eksena ay mukhang iconic para sa kanya at hindi nito mapigilan na kunan ito ng litrato. At sa mga sandaling yun napagtanto ni Haruka ang katotohanan na si Eva ay isang ganap na baliw. Tinanggal nito ang kutsilyo sa kanyang katawan at inatake si Eva, ngunit madali itong nakaiwas. At dahil sa galit sinimulang siyang suntukin ni Eva ng paulit-ulit sa kanyang mukha. At sa oras na kukuha ito ng litrato habang naghihirap siya, si Haruka na buhay pa ay kinuha ang pana na nasa sahig at nagpakawala ng palaso direkta sa mata ni Eva na ikinamatay nito agad. Ngunit si Haruka ngayon ay masyado nang mahina para makaligtas at kalaunan ay binawian ito ng buhay. At pagkalipas ng buwan ng seremonya ng graduation ay naganap at walang sinuman ng sumipot maliban lamang kay Teiko. Naglakad ito sa kanyang lumang classroom at inalala ang mga araw na masaya ito kasama si Haruka kung saan nagtapos ang kwento ng palabas. Maraming salamat mga lodi ko, love you all.